Ang karugtong ng nakaraan, ako ang magiging judge mo, at kung mabaigaw ka tumahimik ka at mawala ka, at huwag ka nang magpapakita kahit kailan, ngumiti ng mapang-asar ang professor. Of course, sagot ng ating bida, tinignan naman ni Son Yuri ang ating bida Taesan, sambit ni Son Yuri na kinakabahan at nag-aalala sa maaaring mangyari sa kahihinatnan ng ating bida. Hindi ko ginustong maging ganito pero, I'm sorry sa lahat, pagkasabi nun ay biglang dumilim at, nakarating ka na, sabi ng lalaki, nasaan lugar na naman ako ngayon? Bulong ng ating bida, agad nagulat ang ating bida nang makita niya ang isang lalaki sa kanyang harapan. Sino ka? Bahagyang ngumiti ang lalaki na may balbas at bigote bago ito sumagot. Ako ang tiyuhin mo ang master ng art, pakilala ng lalaki na may hawak pang nakarolyong papel, anong tiyuhin kong sinasabi mo? Isa ka ba sa mga ninuno ng aking pamilya? Nakatawang sabi ng ating bida, bakit ang sanggit mo? Kung nakatira ka sa maliit na piraso ng lupang ito, maghahati ka pa rin sa parehong dugo, kaya lahat tiyuhin mo, kapag pumunta ka sa isang restaurant hindi mo rin ba tinatawag na tita? Note, sa Korean culture, kapag tumawag ka ng server sa restaurant na mas matanda sa iyo ang server, tito or auntie ang tawag nito sa kanila. Hindi kumibo ang ating bida. Ganyan ang takbo ng lahat. Muling sabi ng lalaki, maya-maya ay may naalala ito, teka. Sabi mo isa kang master ng art, ha? Ikaw ba Chui ang master ng art? Napasigaw ito sa pagkabigla nang makilala ang lalaki na nasa kanyang harapan, Fufufo tama ka, na ang tiyuhin mo si Chui, ang master ng art, alam mo ay ako, sagot ng lalaki, sagot ng ating bida at napangiti nito, then bakit mo ako? Sabi ng ating bida na hindi natapos ang sinasabi, bakit nga ba rin ako nandirito? Nandito ako para guluhin ka, nakatawang sagot ng lalaki. Kailangan nating magtulungan kung mayroong kang sapat na points, mag-donate ka ng ilan sa iyong kawang-awang monghe na tiyuhin. Sabi ng lalaki, ano, donate, sagot ng ating bida. Syempre tuturuan kita ng arts ko, hindi ba ito ang diwa ng pagtutulungan at sangkatauhan? Sabi ng lalaki, hindi ko pa siya nakakadil dati. Sabi sa isipan ng ating bida. Ano ang silbi ng pag-aaral na iyon? Tanong ng ating bida. Expert ako sa pagiging bossy, bulong muli nito, hey. Hindi mo ba alam kung magkano ang kikitain mo sa art, hindi tulad ng dati, ang art ay walang problema sa lahat. Sabi ng lalaki, pareho tayong player, so bakit ka nagkakaganyan? Kahit magaling kang gumuhit kailangan mong mamatay para magkapera. Sabi ng ating bida na pinagsalikop ang mga braso nito, at marami na akong pera, muling sabi pa nito, parang nenas ang lalaki sa sinabi ng ating bida, hoy. Ikaw dapat ay maging mapagbigay, kuha mo. Masyado kang kuripot kahit maging monghe ka, matatawag ka pa rin kuripot. Pasiga na sabi ng lalaki. Ngunit mabubuhay na ako ng magandang buhay na may laman ang tiyan. Sabi ng ating bida, maya-maya ay may tumawag dito kaya napatigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Foreman, sabi ng tumawag, agad lumingon ang ating bida, hoy brat. Bakit ngayon ka lang dumating? I'll take you a long time to fill up. Kung gagawin mo ito mapupunta ka sa impyerno. Sigaw ng tao na dumating, tinignan ng ating bida ang mukha nito ang pinag-aralan ito, what the hell? Ang mga itsura nila, bulong ng ating bida, Foreman. Anong nangyari sa'yo ngayon? Sabi ng isang lalaki. Matatapos ko ito ng mabilis, salot. Sabi ng isa pang lalaki, pero, uncle. Sino ang mga taong ito? Tanong ng ating bida, sila ba? Hindi sila sikat, kaya hindi mo sila kilala, sagot ng lalaki. Pamangkin mo, sabi ng lalaking balbas arado. Ikinagagalak kitang makilala ako si Gaugwin, pakilala ng isang lalaki, agad ng lakiang. Mata ng ating bida ha. Sino? Ngumiti ang lalaki at, ang buo pangalan ko ay Paul Gaugwin. Gaugwin, bulong ng ating bida. Isang representative na pintor ng post-impressionism na si Paul Gaugwin. Sabi ng ating bida sa isip. I think kilala mo itong katabi ko sabi ng lalaki, nice to meet you. My name is Paul Cezanne. Pakilala naman ng isang lalaki, gasp. Paul Cezanne, bulong ng ating bida. Isang solitary pioneer na tinawag na ama at ina ng modernong sining na si Paul Cezanne. Totoo ba ito? Nang laki ang mata at napanganga ang ating bida at hindi ito makapaniwala, at bahagyang pinagpawisan ito.
At, may lalaking awkward na nakatayo sa likod. At parang pamilyar siya sa akin, nakanganga pa rin ang ating bida at pilit iniisip kung saan niya nakita ang lalaki. May benda ang tenga niya, unti-unti itong namumukhaan ng ating bida, maaring ito ay si Van Gogh. Bulong ng ating bida, nang makilala ito ng ating bida. At sa isang iglap ay bumalik ito sa kasalukuyan, habang hinahagod ng ating bida ang kanyang canvas sa pagguhit sa drawing board, ay napapahanga at napapatingin ang mga estudyante. Mabilis ang paghagod ng brush na animoy sanay na sanay sa pagguhit, at sa likod ng ating bida ay may mga nagugulat at hindi makapaniwala ang mga estudyante sa kanilang nakikita at samot-sari ang mga nasa isip nito, at unti-unti nabubuo ang iginuguhit ng ating bida. Baliw yan, sino ba ang lalaking yan? Bulong ng estudyante nanonood, di ba? Si Van Gogh yan, sabi ng isang lalaki. Ano? Gulat ng isang lalaki na napatingin. The God of Art has arrived. Ang pagbabalik ng God of Art. Agad na panganga ang professor sa nakita at namangha ito sa nakita. Iyan ay si Van Gogh. Bulong ng professor, matuling lumipas ang oras, nagsiuwian na ang ibang mga estudyante. Sa isang lecture room, makikita ang professor na nandoon pa rin at nakaupo sa harapan ng ginuhit ng ating bida. Pinagmamasdan itong mabuti, the madness of color na si Van Gogh lang ang nakakapagpahayag. Kinukuha ng brush stroke ng paint ang kanyang kaluluwa, bulong ng professor, mas magaling siya kaysa sa akin. Gumamit siya ng turpentine at linseed oil. Habang nasa harapan pa rin ito at pilit hinahanapan ng mali ngunit wala itong makita. Lahat ay magaspang at hindi sofistikado, ngunit pinagplanuhan din iyan. Lahat, kung humingi ka ng appraisal sa isang sikat na artista, sisiga silang lahat na gawa ni Van Gogh. Buti na lang nagbago ang style ng pagpipinta. Hindi siya nahuhulog sa pananaw ni Van Gogh tungkol sa paglalabas ng dalamhati kawalan ng pag-asa, at kabaliwan. Kapayapaan sa halip na kapaliwanagan, isang magandang katotohanan sa halip na isang panaginip. Maya-maya ay may nagbukas ng pinto at agad ito pumasok at bahagyang nagulat dahil nandoon pa ang isang professor. Professor Shim, nandito ka pala, bahagyang nagulat si Professor Shim at, Professor Cha, anong problema? Tinakat mo ako. Sabi ni Professor Shim. Oh my days, alam mo ba kung sino ang nakilala ko ngayon lang? Sabi ni Professor Cha, habang ito ay papalapit. Sino? Sagot ni Professor Shim, nakilala ko ang Master of Art. Tuwang sabi ni Professor Cha. Master of Art, na napatingin ito sa kausap, halika tignan mo itong painting, agad inilatag ang hawak-hawak na nakarolyo sa lamesa. At nakita nila na isang tigre ito na parang buhay na buhay, my God. Mukha siyang buhay na tigre. Sabi ni Professor Cha, napanganga naman si Professor Shim. Tignan mo ang titig niya. Parang sisabog at kanyang mga ungol sa mundo diba? Sabi ni Professor Cha, ang skills nito ay nakakabaliw. Habang tinitignan ang painting. Amazing. Gawa mo ba ito? Ikaw ay talagang Master of Art. Sabi ni Professor Shim, hindi yan sa akin. Sabi ni Professor Cha, ano? Baka galing sa nakagraduate na student. Sabi ni Professor Shim, hindi, undergraduate pa siya. Sabi ni Professor Cha, ano? Gulat na nasabi ni Professor Shim, maya-maya ay napansin nito ang isang pulang thumbnail, nilapitan niya ito at gulat na gulat sa nakitang pangalan. Professor Cha, pwede ba, hindi ba sumali sa afternoon class ang ibang estudyante? Tanong ni Professor Shim, oo. Sagot ni Professor Cha, ang law student. Na agad pinagpawisan ito. Teka, paano mo nalaman na si Jiang Taesan? Kahit alam niya na ang ating bida ang gumuhit nun, hindi pa rin maiwasan ng professor ang mabigla. Samantala sa isang restaurant habang kumakain ang ating bida at si Son Yuri. Ano bang ginagawa mo? Sabi ng babae, bakit? Hindi ba pwedeng gumuhit din ang law student? Sagot ng ating bida, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sabi ng babae, anong ba ang gusto mong malaman? Note, ang makgeolli ay Korean rice wine. Anong klaseng tao ang umiinom ng makgeolli sa kalagitnaan ng araw pagkatapos ng klase? Sabi ng babae, bigla akong nag-crave kay makgeolli pagkatapos kitang makita. Sabi ng ating bida, ano, pangalawang pot na ang iniinom mo, alam mo naman na freshman ka diba? At talagang hindi ka dapat uminom sa unang araw. Sabi ng babae sa ating bida.
Pero andito ako sa'yo someday kaya dapat uminom ako. At ako ay isang taong mapili, sagot ng ating bida. Ano ba ang ibig mong sabihin dyan? Tanong ng babae. Tinitigan mabuti ng ating bida si Son Yuri bago ito muling nagsalita, maganda ka someday. Sabi ng ating bida. Ano? Nagulat na sagot ng babae. Matuling lumipas ang mga oras, at sa buong magdamag, parang ako nasa isang maaliwalas na kumot. Isang pamilyar na amoy na naamoy ko dati. Oh, ang ulo ko. Pupungas-pangas pa ang mata nang maimulat niya ito ay bigla siyang nagulat, ang lugar na ito ay. Agad siyang umupo sa pagkakahiga, ang kwartong ito ulit. Nag-blackout na naman ba ako? Umayos ito ng upo at dumilat ang mata, muli ay sumilip sa ilalim ng kumot. Ilang ba ang nainom ko kagabi? Bulong nito na nagtataka pa rin, bumangon ito at naglakad patungo sa pinto, kasalanan lahat ito ni Tae-san. Saan siya natutong maglaro ng ganyang inuman, nang makalabas si Son Yuri sa kwarto ay patuloy itong naglakad nang mapansin nito ang mga paintings. Ha? Gauguin. Gulat ng babae nang makilala nito ang nasa painting. Ano? Ang lahat ng ito. Ito lahat ang mga paintings ni Tae-san. Bulong nito na napanganga at hindi makapaniwala. Samantala, sa University of Korea, College of Music, maririnig ang malamyos ng tunog ng violin na pinapagtugtog ng mga lalaki, habang nakadekwatrong nakaupo ang isang lalaking professor sa kanilang harapan. Kailangan ko bang umalis ka agad? Ngayon nasa 40s na ako, miss ko na ang aking bayan. Sabi ng lalaki sa sarili. University of Korea Associate Professor sa Kolehiyo ng Musika, Raoul Reihert, maya-maya ay nakarinig muli ito ng tunog ng nagpiya-piano, ang tunog na yon. Parang si Rachmaninoff. Bulong nito. Note, nakakatuwang katotohanan, Sergei Rachmaninoff, isang sikat na pianist sa buong mundo, na sikat sa pagsusulat ng mga piyesa na may nakabaliw na hanay ng lahat ng pianista. Kaya niya abutin ang 13 susi sa bawat kamay at ang saklaw ng kanyang kamay ay 12 pulgada, 30 centimeters. Hindi pwede. Paano nagawa ito ng freshman? Patuloy nagtipa ng piano ang lalaki, na since abayan ng mga nagpapatugtog ng violin, ang skills na ito ay nakakabaliw. Tumayo ito at humakbang palapit sa nagpiya-piano at nakita nito ang pagtipa ng mga daliri sa pagtugtog nito. Sino ang lalaking ito? Isa siyang genius. Samantala habang pinagmamasdan ni Son Yuri ang mga paintings na gawa ng ating bida, si Tae-san ay binigyan ng Diyos ng katalinuhan. Anong tingin mo sa mga paintings ko? Tanong ng ating bida, na agad lumingon ang babae sa kanyang likuran. Ano? Oo, pamalimang mali sagot ng babaeng si Son Yuri. Tinignan ito ni Yuri, tumutugtog rin siya ng piano. Patuloy ang pagtugtog ng ating bida ng piano habang nakikipag-usap ito sa babae. Kung may gusto ka kunin mo, sabi ng ating bida. Ano? Talaga ba? Bahagyang napalakas ang boses nito. Hindi ako makapaniwala na iiwan niya lang dito ang mga obra maestra ni Gauguin, bulong ng babae. Meron pa mga ilang piraso sa aking drawing board. Ha? Sabi ng babae. Ano? Tingin mo sa performance ko sa pagtugtog ko ng piano ngayon? Tanong ng ating bida, napakahusay mo. Mayroon itong nakakapreskong tunog, napakalinaw na kumalat. Ito ang first time kong makarinig ng kakaiba at nagustuhan ko ito. Sabi ng babae. Nakakagaan ng loob. Sabi ng ating bida. Walang hindi niya magagawa, si Tae-san ay, bulong ng babae, sobrang cool, siguro ay naghahanda ka para sa isang kompetisyon. Sabi ni Yuri, hindi sagot ng ating bida na nakasuksok ang kamay sa bulsa ng pantalon. Then, para saan? Muling tanong ni Yuri, mag-a-apply ako sa piano department at the music college ngayon tanghali. Sabi ng ating bida. Ano? Sa piano department? Isang lalaking nag-apply para sa mga major elective courses na nakasentro sa mga praktikal na skills tulad ng art college at music college bilang supplementary subject. Nababaliw na yata ako, sabi ni Yuri na hindi ito makapaniwala sa ating bida. Samantala, maririnig ang palakpakan ng mga tao nang matapos ang tugtog sa piano, napatingin ang ating bida. Bravo! Iyan ay napakahusay at kamangha-magha na performance. Sabi ng mga nagpalakpakan. Bahagyang yumoko ang ating bida. Ito ang unang nating pagkikita. Ako ay si Jang Tae-san, isa akong law freshman na nag-apply para sa lecture ngayon. Pakilala ng ating bida. Ano?
Sabi niya nag-aaral siya ng law, bulong ng lalaking professor na si Raul. Nova Hang Nim ay napaka-talented. Kailan pa siya natutong mag-master ng piano ng ganyan? Bulong ng ating bida, lumipas ang mga araw, sa isang opisina, habang nag-uusap ang ating bida at si Attorney Joe. O CEO Jiang, ang ganda ng view ng office mo. Mas maganda ito kaysa sa opisina ng aming law firm. Sabi ni Lawyer Joe. Salamat sa iyo Lawyer Joe. Sabi ng ating bida. Anong pinagsasabi mo? Baka may makarinig, baka isipin nila binili ko ang gusaling ito. Sabi ni Lawyer Joe, tahimik at seloso akong tao. CEO Jiang, habang natatawa ito. Sir, bakit mo nga pala ako tinawagan ngayon dito? Meron ba tayong pag-uusapang na importante? Sabi ni Lawyer Joe, sa ating bida, tinawagan kita dahil sa isang business acquisitions, sinabi ko na sa iyo ito nung nakaraan araw. Sabi ng ating bida, dahil sa business acquisitions. Meron ako i-interviewin soon, sagot ng ating bida ng nakatawa, ganoong ba? Tapos, bakit ako narito? Sagot ni Lawyer Joe, bakit naman ikaw ang direktor ng magaling na Samuel Law Firm, di ba? Mas marami kang karanasan panlipunan kaysa sa akin, kaya hindi ba tama na magkasama tayo sa pakikipanayam? Haha, sabi ng ating bida, talaga. Hindi mo ba ako tinawag para maging panangga, di ba? Haha, sabi ni Lawyer Joe. Ang aristokrate na ito. Ang bilis niyang mag-isip. Hindi ka ba tumatanggap ng consultation fees? Na kailangan mo ngayong araw. Sabi ng ating bida. Alright, nakuha ko ang ibig mong sabihin, nagbibiro lang ako. Binago mo ang buhay ko, at ang kotse ko. Ang serbisyong ito ang pinakamaliit na magagawa ko para sa iyo. Sabi ni Lawyer Joe, maya-maya ay tumunog ang intercom nito. CEO, the interviewee ay narito na po, papasukin mo na dito. Sabi ng ating bida, opo sir, sagot ng nasa intercom, maya-maya ay pumasok ito at naglakad, nang makita nito si Lawyer Joe ay agad itong yumuko, hello po CEO, na agad naman nagtaka ang ating bida at si Lawyer Joe. I'm sorry pero hindi ako ang CEO. Haha, nakatawang sagot ni Lawyer Joe. Pakiulit po, sino? Agad na bigla ang lalaki, nagpalipat-lipat ito ng tingin kay Lawyer Joe at sa ating bida, ang taong yan, siya ang CEO. Jiang Taesan, sabi ni Lawyer Joe, na nakasalikop ang braso na bahagya na kasimangot ito. Sorry, ito pong tao ito ang CEO, na biglang sabi ng lalaki, ang cool niya. Ang tapat na walang muwang, bulong ng lalaki habang nakatingin sa kanya ang ating bida. Maya-maya ay inilahad ng ating bida ang kanyang kamay. Nice to meet you, I'm Jiang Taesan, CEO ng Investment Corporation. Isang lalaking nag-alay ng sarili kay Yuba na parang kasangkapan sa kanyang nakaraan buhay. Sorry, ikaw ang CEO, sabi ng lalaki na pautal-utal. Humigit kumulang 180 cm. Ang taas niya at may malapad na balikat na may iyak, at malapad at malamig na noo, ang kanyang malalaking mata ay maliwanag. Ang mga mata ng tigre na laging pumapatay sa mga kaaway nito. Sabi ng ating bida habang pinag-aralan mabuti ang mukha at kilos ng lalaki, agad naman aabutin ng lalaki ang kamay ng ating bida. I'm the CEO of AT Security, Han Jinwon. Pakilala ng lalaki, maupo ka, sabi ng ating bida. Alam mo ba umano ang bilang ng mga empleyado sa kumpanyang malapit ng magsara mula humigit kumulang 50 hanggang 20, at nang inabot na ito at nagkamay ang dalawa. Bahagyang nasaktang ang lalaki sa paghawak ng ating bida. Yup, what the hell? Itong batang lalaking ito, bulong ng lalaki at pinagpawisan sa pagkakahawak ng ating bida sa kanyang kamay. Mr. Han Jinwon, please maupo ka, hindi ako nanggangagat. Sabi ng ating bida, na agad naman kumilos ang lalaki para maupo. Oo, kabadong sagot ng lalaki. Halos hindi na siya nangungutang sa pamamagitan ng paggastos ng lahat ng yaman ng kanyang pamilya at pagpasok sa napakalaking utang sa mga pautang. Siya ay magiging desperado na kailangan niyang sunggab ang isang dayami, haha. Please huwag mo akong tignan ng ganyan tingin. Ako nga pala ang director ng Samuel Law Firm na si Joe Yuntae, pakilala ni Lawyer Joe. Ano? Ang director ng Samuel Law Firm. Bulong ng lalaki na gulat na gulat. Mangyaring huwag mag-isip ng kakaiba tungkol sa aming ng batang CEO Jiang. Si CEO Han ay isang mas kamangha-manghang tao kaysa sa naisip ko. Sabi ni Lawyer Joe, salamat po,
Kabadong sagot ng lalaki. Ako na ang bahala sa kumpanya. Ano? Gulat na sagot ng lalaki. Hindi ito makapagsalita at hindi rin alam ng lalaki kung paano umpisahan ang gusto niyang sabihin. Naghihintay naman si Lawyer Joe at ang ating bida, dahil pakiramdam nito na may gustong sabihin ang lalaki. Matapos mag-isip ng lalaki, ay kabadong sinabi nito ang gusto niya sabihin. Sir, bagsak na ang kumpanya ko at mahirap na itong kumita kahit mag-invest ka pa. Sabi ng lalaki, kaya nga gusto ko ito, sagot ng ating bida. Ano po ang ibig mong sabihin? Muling sabi ng lalaki. Hindi ko ito kukuning para lang kumita, ang pangunahing focus ko ay seguridad. Sabi ng ating bida. Ang mga gastos sa paggawa ay mababa kung kukuha ka ng mga regular na gastos, ang aming mga tauhan ay mas mahal kaysa sa maaari mong isipin. Lahat sila ay mga veterano na nagsasanay sa pakikipaglaban, paliwanag ng lalaki. Hahaha, alam ko na yan. Pinagkakatiwalaan ko ang lahat ng ginagawa at sinasabi mo sa akin, Mr. Han Jinwoo, kaya ako pumalit. Ako na ang bahala sa trabaho at lahat ng 20 staff at kasama ka Mr. Han. Sabi ng ating bida. Agad nagulat si Mr. Han, hindi, bakit pupunta ka ba sa malayo? Sabi ng lalaki, itataas ko ang sweldo ng 200% sa sandaling pumirma tayo sa investment contract. Agarang bayad na atraso, muling sabi ng ating bida, talaga. Sagot ng lalaki, ang personal na defense communication, search surveillance equipment, at upgrade na mga pagbili ay maaprubahan lahat, ano sa tingin mo? Sabi ng ating bida, maluhaluhang sumagot ang lalaki, salamat po, at please mag-hire ka ng tapat na staff 50 within this month, pwede mo bang gawin agad yan? Sabi ng ating bida, agad naman sumagot ang lalaking si Mr. Han, yes, of course. Kaya ko gawin agad yan. Sagot ni Mr. Han, at lastly magagawa mo lang ang isa pang bagay kong. Sabi ng ating bida na hindi tinapos. Please sabihin niyo po. Sabi ni Mr. Han, tinignan ng ating bida at ni Lawyer Joe ang lalaki, matuling lumipas. Ang araw, lumipat kayo sa walang laman na ikalimang palapag sa gusaling ito ngayon din. Sabi ng namumuno, salute, sigaw ng mga tauhan, naka-receive ka ng karma points. Gabi habang nakaupo ang ating bida sa harap ng kanyang computer, hawak ang kanyang mouse, panay ang click nito sa kanyang mouse, magpapakasaya din ba ako ngayon? Habang nakikita nito sa kanyang monitor ang balita tungkol sa Ana Group. Hehe, kailangan kong sandutan ang mga reporter na ito ng mas maraming pera mamaya. Paano siya nagkaroon ng magandang titulo? Patuloy sa pagbabasa ito ng mga comments. Oh my, hindi pa ako nakakain ng hapunan at busog na ako ngayon. Si Chairman O dapat nakatali na ngayon. Nakatanggap ka ng Dark Karma Points, matatapos ito sa loob ng buwan na ito, and also. Tatawagan ko ba ang mga Diyos para sa klase ko bukas? Maya-maya ay lumingon ito. May Diyos ba dyan na kayang humawak ng mga computer programs? Luminga ito sa kabilang side at naghintay sandali, maya-maya ay bigla itong nasilaw sa liwanag, pagmulat ng kanyang mata ay wala siyang makita kundi kadiliman. Anong lugar ito? Bulong nito, excuse me. May tao ba dyan? Maya-maya ay may nakita itong kaunti liwanag, sino ito? Sigaw nito habang ang liwanag ay nagmumula sa sinding lighter. Bushkov Vladimir Dmitrijevic, isang Russian, silangan European. Ikaw ba ay isang Diyos, tanong ng ating bida? Siguro, sagot nito. Damn it, kung isa siyang God bakit hindi pa siya sigurado? Bulong ng ating bida, hinihintay kita, sabi ng lalaki. Ano? Ako, na may halong pagtataka. Akala ko wala ka ng ibang tatawagan kundi ako. Lang. Sabi ng lalaki, mukhang kakaibang kakayahan ang bagong taong ito, bulong ng ating bida, disappointed ako. Sabi ng lalaki, bakit mo nasabi yan? Sabi ng ating bida, makakakuha ko ng mga points mamaya kaysa sa naisip ko, iba ka sa ibang tao. Sabi ng lalaki habang nakasildi ang tabako nito, ibang tao. Ibig sabihin may iba pang traders bukod sa akin. Bulong ng ating bida, sobrang dilim, pwede mo bang buksan ang ilaw? Tiisin mo. At ito ang aming unang deal, wala akong tiwala sa'yo. What the hell? Bakit bigla akong naramdaman na ang clumsy niya? Bulong ng ating bida. Hindi ka ba Diyos? Hindi ba magkakaroon ka ng magandang kinabukasan bilang isang bathala kung magtitiwala tayo sa isa't isa? Sabi ng ating bida. Ano? Tanga.
Sabi ng lalaki, wow. Ngayon tanga naman ako ha. Bulong ng ating bida, at sino ka ba? Tanong ng ating bida. Bushkov Vladimir Dmitrijevic, sagot ng lalaki. Hindi ang iyong pangalan sabihin sa akin ng iyong kaakibat. Kaanib ka ba ni Zeus? O independenti? Kung ako ay mali sa parehong mga account paano ka kung hindi man ay kaakibat? Zeus, ang boring ng pangalan niya. Sabi ng lalaki habang nakasubo ang tabako sa bibig nito. Teka, sino ba ang lalaking naglalakas ng loob na sabihin na boring ang pangalan ni Zeus? Ang itim na ilaw na nakita ko habang pinapatawag ako. Hindi pwede sambit nito ng mahina. At baka insulto pa sa ibang bathala, at bigla itong napasigaw at nanglaki ang mga mata nito, huwag mong sabihin na isa kang, masamang Diyos. At, isang masamang Diyos. Hayaan mo akong magpakilala ng formal, habang nagtaktak ito ng upos ng tabako. Isa akong Diyos ng kadiliman na mahilig sa dark karma points. Ako si Vladimir, pakilala ng lalaki. Huwag kang matakot, hindi ako tulad ng iba sa kanila na basta kumukuha lamang ng kaluluwa ng tao, muling sabi nito. Ah, okay. Sinong sinasabihan mong wag akong matakot, bulong ng ating bida. Ilang kakayahan sa computer ang gusto mo? Sabi ni Vladimir, please bigyan mo ako ng ilang mga kasanayan dito at doon yun hindi ako mabibigo, sabi ng ating bida, ang walang takot na lalaki. Sagot ni Vladimir, alam mo ba ang ibig sabihin ng kontratang ito? Muling sabi nito, hindi, sagot ng ating bida. Ito ay isang uri ng deposito ng Dark Karma Points, sabi ng lalaki. Ano? Isang deposito? Gulat na sabi ng ating bida. Ang mga Dark Karma Points ay ang unang kondisyon para ipatawag ang mga Diyos ng kadiliman, Tapos hindi ko ba pwedeng ipagpalit ang kakayahan ko kung wala akong magawa kung hindi magdeposito? Sabi ng ating bida, hehe, hindi, puno ka ng masasarap na puntos. Ngunit, mayroon na lamang problema sa deposito. Maaari mo na lang ibigay sa akin ang karma points sa halip na ay deposito ang mga ito. Sabi ng lalaking si Vladimir, napaisip naman ang ating bida. Ang mga sariwa at may kantab na puntos. Sabi ni Vladimir, itong Diyos ng Darkness ay habol ng mga good karma points ko, ha? Bulong ng ating bida. Tumingin ang ating bida at pinagsalikop ang mga braso. Tumatanggi ako. Nang may paggalang, kalmadong sagot ng ating bida. Ano? Pasiga na sagot ng lalaking si Vladimir.